This is the very first episode na hindi ako dumaan. Oh, yung train, ayun o. Sasakay tayo dyan, TR391. Hala, ito na guys yung Jewel. Si Jewel in the Palace. Ano ba yung pahinto-hinto yung kwento ko eh. Nakakainis. Singapore. Gusto ko na guys mag-quick story time para matapos na yung pag-i-story time natin kasi hindi na rin ako natutuwa sa mga story time na ito na ata yung bag ko. Ay, hindi rin. Antayin ko muna yung bag ko guys ha. Umulit na yun yung kanina. Siguro maganda kapag maliwanag na. Nandito sa itlog ng dinosaur. Tutulog dyan yung tubig. Ayun lang sa likod ko yung costume. Hindi nyo naman makikita. Ayun lang siya sa likod. Tapos sa harap ko agad-agad, Jewel. Ayan o. Excuse me, can I ask my bag? It's not showing up on the... Ito na nga kasi, ito yung nangyari guys. Hello mga abangers. Lang hinahanap ko yung bag ko. Yung bag ko na ba to? Dito ako sa 391 guys. Ayun o. TR391. Napik yung bag ko. May bag. Ayan yung bag ko. Is this the one? Ba't may plastic? Ay, this is... Hindi yun yung bag. Upo muna ako. Ay, huli pala yung sa akin na huli. Dito na ako guys sa Singapore. Naiiyak na talaga ako, grabe. This is the very first episode na hindi ako... Ang ingay ko. This is the very first episode ng adventure natin na hindi ako nagsimula sa bahay, hindi ako nag-vlog sa kalsada papunta ng airport. Mismo sa NAIA, hindi rin ako grabe. Basta, antayin ko muna yung bag ko dito sa sa baggage. Pinakahuli ako nag-check-in. Basta, ikukwento ko sa inyo, magka-quick story time lang ako guys ha. Antayin ko muna yung bag ko guys ha, bago ko very quick story time guys kasi may mga nare-receive ako na grabe yung adventure ko. Sa episode 1, 2, 3, umaabot pa ng episode 3 para lang sa mga story time. Ito, quick story time na lang na mga na-experience ko since na-trauma na din naman ako dun sa last adventure vlog natin sa Vietnam na ayoko na mag-vlog mula bahay papunta dito. Papunta ng NAIA, lalo na sa NAIA din, ayoko na din gaano mag-vlog. Siguro na lang, i-shrink ko na lang yung experience ko and then yung mga important details na lang talaga yung mga ikukwento ko sa inyo para at least, di ba, malaman ninyo yung mga proseso, requirements and all bago or kung paano makapunta or makarating dito sa Singapore. For now, antayin ko muna yung bag ko para at least hindi ko siya makaligtaan. Baka mamaya kasi, alam mo yun, nag-vlog ako, nagkukwento na ako dito, dumaan na pala sa harap ko yung bag ko. Okay, so, antayin natin dyan. Ay, ayan na. Ito na ata yung bag ko. Ay, hindi rin. Ay, hindi yan. Wala pa. Singapore. Ito na. Ay, ito na pa. Ito na. Ay, hindi rin. Kasi may plastic. Ay, hindi. Ay, gaan. Umulit na yun yung kanina. Umulit na yung bag. Hello. Mamaya hindi lumabas yung bag ko. Ano bang Ayun o, nakalagay naman dito. TR391. Ayun o, para sa inyo ha. Ayun o, nakalikit na niya sa likod eh. Gusto ko na guys mag-quick story time para matapos na yung pag-i-story time natin kasi hindi na rin ako natutuwa sa mga story time na sobrang haba ng story time natin. Umikot na yung isang kulay black. Yung sa akin, hindi pa rin namating. Ito naulit na din. Yung pambibi na yan, naulit na din yan. Nauulit na yung bag. It's better for me to ask now. Mag-ask tayo. Kasi naulit na yung mga bag. Wala, saan na nalagay yung bag ko? Dito, meron ditong Ito guys, may arrival service na ganyan. Excuse me, can I ask my bag? It's not showing up on the TR391. Oh, it has to take some time because the bag is actually, they're still offloading the bags. Yeah. Because you see it's still blinking, right? Yeah, that means they're still releasing the bags out of the containers. Oh, okay, because it's keep on returning the same thing. Yeah, because that means that they haven't been sold. Okay. Yeah, it's not the last bag yet. Okay, thank you. Yeah, no problem. Okay. First time ko kasi mag-baggage. Alam niyo naman guys, nag-Thailand ako. Sobrang bigat-bigat ng bitbitin ko. Puro lahat yun.
hand carry. Tapos nung nag-Taiwan, hand carry din. Kahit nung Vietnam, hand carry din. Ewan ko ba anong nangyari dito sa Scoot na to, Fly Scoot na to. Biglang ganitong nangyari dito. Ang sabi nung dun sa may service for baggage, nagbe-blink pa daw. Ito, nagbe-blink-blink pa para sa inyo. Ayan, kung first time nyo katulad ko, ayan siya. Kung makikita nyo sa TR391, yung kulay green, ayun o dito. Yun, yung kulay green na yan, nagbe-blink pa siya. Tapos nakalagay, first bag on belt. Pero to sa may sa baba is ZG53. Naka-stop na siya kasi nakalagay doon last bag on belt. So, ibig sabihin, kung ano yung mga nakikita dito, yun na yun, nasa airplane na yun. Tapos sa amin, sa FlyScoot 391, nagre-release pa din ng mga bag kasi nagbe-blink pa yung first bag on belt. So, antayin na lang natin dito. Ayun, may mga bago nga lumalabas. Okay, sige. Abangan natin. So, at least meron tayo natutunan, di ba? Kapag nag-check-in baggage kayo, guys, huwag kayong mataranta na hindi pa lumalabas yung bag ninyo. Ito na talaga siya kasi meron siyang hati. Ito ba? Pag mabigat sa akin to. Ay, hindi na siya mabigat. Ito lang akin nga. Sabi ko pag mabigat sa akin, hindi nga pala to mabigat. 8 kilograms lang pala to. Ang gagawin ko na ngayon, maghahanap ako ng spot guys para mag quick story time and then makwento ko na sa inyo yung mga process, requirements, kung paano. Dito na naman ako guys kasi ayoko nang makakuha ng mga tao na nasa likod ko or makahagip na mga tao para sugurin na naman ako at kung ano na naman ang gawin sa akin. So hahanap tayo ng lugar guys kung saan ako pwedeng makapagsalita ng matiwasay. Okay, so bye muna. Tingnan ko ako nagbe-blink pa rin yun nandito. Ayun, wala na yung blink. Nung time na lumabas na yung maleta ko, hindi na nagbe-blink yung 391. Hindi na nagbe-blink, diba? Tapos nakalagay na is last bag on belt. So, ibig sabihin, yung baggage ko talaga yung pinakahuling. Yun lang naman. Akala mo naman talaga yung importante. Okay, so way out na tayo. Way out. Customs to sa bawal ng video. Bawal video ata dito. So off ko muna guys kasi customs yung nakalagay. Okay, so nakalagpas na tayo ng customs guys. Kaya nag-video na ako agad. Pero ito yung customs guys. Ayun lang sa likod ko yung customs. Doon nyo naman makikita. Ayun lang siya sa likod. Tapos sa harap ko agad-agad. Jewel. Ayan o. Jewel. Andito na agad tayo sa Jewel guys. Which is sa Terminal 1. Hindi ko alam kung Terminal 1 is yung Jewel. Pero parang magkaiba siya. Ay, hindi ko kwento na ako agad. So, maghahanap muna ako ng pwestong pwede kong mag-quick story time. Ay, wow! Singapore! Hindi na ako poor. Nakarating na ako dito. Ang dami ko kasabayan ng mga Pilipino din. Oh, ito maganda na. Kaso madilim pa eh. Kasi naman madaling. Ang ganda oh. Siguro maganda ito kapag maliwanag na. Wala, ito na guys, yung Jewel. The Jewel in the Palace. Ito guys, yung Jewel. Ito. Ano? Dito nga mismo. Sa Terminal 1 yung Jewel. Ay, ang ganda na ng lighting. Ito guys, ito ba yun? Ito na ba yung Jewel? Ito na nga kasi may tubig. Ang ganda. Ayun siya guys. Thank you. Since tutulog dyan yung tubig. Tugs. Tapos nandito yung ibang mga tumatambay. So dito na rin tayo tatambay. Hanap lang ako ng magandang lighting. May mga mist kasi totoo din yung mga niya. Tinanong ko totoo yung halaman. Na-excite ako. Ay, sorry. Totoo guys yung halaman. Ignorante ang hayop. Okay, so harap na tayo ng anong oras na ba? It's currently 12:15 guys. Wala naman difference ang time natin sa Singapore. So, parehas lang ang oras, 12:15. Wow, Jewel agad guys. Kapag Terminal 1 kayo, na kayo guys? Fly Scoot na kayo kasi nga Terminal 1. Jewel agad-agad ang bubungad sa harapan ninyo. Oo, hanap ako ng hanap ako ng doon ako banda sa dulo nito. Sa kabilang dulo ng Jewel para wala masyadong tao. Kasi itong nasa likuran ko kasi dyan naglalabasan yung dyan nag-exit lahat ng mga galing ng Terminal 1 arrival. So hanap tayo ng pwede pala umakit sa taas. Kasi meron tayong luggage. Dito na lang kaya ako sa taas. Meron namang ilaw eh. Oh. I cannot believe this. Grabe, nandito na ako guys sa Singapore. Wag na kaya ako umuwi. TNT na ako dito. Kakamada ko lang yung bag ko na hindi matutumba.
kasi may laptop yan. Yan, pwede na yan. Okay. So ngayon, magkukwento ako na at sobrang liwanag ng mukha ko. Para matapos na guys. At ang episode 1 natin, haba-haba na naman. Okay, so syempre, good morning, good evening, good afternoon, mga abangers. Dito na tayo sa Singapore. So ito na nga, konting backstory lang tayo. Kaya ang episode 1 natin, nandito na agad tayo sa Changi Airport, which is airport ng bansa na pinuntahan natin kasi hindi na tayo nagvo-vlog or siguro babawasan na natin yung pag-video-video sa labas ng NAIA or sabihin na natin sa NAIA mismo. Babawasan ko na yun kasi number 1, backstory nga talaga, yung sa Vietnam adventure natin, meron nga insidenteng nangyari na may nanugod sa akin na gulat na gulat talaga ako na hindi ko naman intensyon, hindi ko rin sinasadya na ma-videohan sila. And syempre, hindi naman lahat ng tao ay gusto ma-videohan, masama sa vlog, ma-i-post, ganon. Which is ako naman, hindi ko naman talaga sila ipopost. At syempre, kung meron namang klaseng tao na ganon na ayaw nila ma-post, syempre, hindi ko rin talaga sila ipopost kasi syempre, privacy na nila yun. Kaya, yun na, babawasan natin or totally tatanggalin na natin, hindi na tayo mag-video doon. Pero, ang mode of transportation ko mula bahay hanggang NAIA is still, ganon pa rin siya, nag-ano pa rin ako, nag-joyride pa din ako. Tapos, ang nangyari, nung nag-joyride ako, yung maleta ko kasi nasa, nasa gitna namin kasi hindi kasya dun sa harap ng driver. Kaya pag nasalta, para kumulto dito. Nasa ilalim yung ilaw. Ito kasi, ito kasi yung guys, yung Jewel, yung Rain Vortex. Uy, dumaan. Yung train, ayun sasakay tayo dyan. Pero ngayon wala siyang tao. May tao ba siya? May tao. Ayun, may tao siya, Ano yan guys Terminal 2 to 3 siguro, as I know. Sasakay dyan kapag gusto nyo tumawid ng Terminal 2 to 3. So ngayon, going back doon sa ating kwento, na mula bahay hanggang NAIA Terminal 3, nag-joyride ulit ako at ang bait din ng driver. Yun nga lang, yung nasakyan ko wala siyang yung compartment sa likod. Kaya ang hirap ng posisyon ko. Kaya nakakapit akong ganun kay kuya sa sa balikat niya kasi yung maleta ko na black sa kaya nandito nakakalong yan dito. Yun, nasa gitna namin yun. Kaya kailangan ko kumapit sa kanya kasi nga walang tawag dun sa likod. Basta walang compartment sa likod yung motor ni kuya kaya ang hirap magbalanse. Para matutumba nga ako kasi nga halos nauupuan ko na din yung niya, yung parang plastic na yung parang plastic ng niya. I mean, yung puwet ko hindi buong nakaupo dun sa upuan talaga. Tapos yung black na backpack ko naman na dun sa harap niya kasi yun lang talaga yung kasya. Ayun, so smooth naman lahat since hindi na rin naman ako nag-video kaya swak lang. Yun nga lang, inaantok-antok ako nung time na yun kasi nga syempre galing ako ng shift ng trabaho. So, since galing ako ng trabaho, ang dito. Kainis. Nagkukwento kasi ako tapos bigla may pumes dun sa harapan ko. Hindi naman sa nako-conscious ako kasi kaya ko naman magkwento, magsalita doon. Yun nga lang, na-trauma na nga ako sa mga taong ayaw magpa-video, ayaw magpa-ano. Ako na yung umiiwas tapos ito pa yung mga naglumalapit talaga. Parang, ano ba kayo? Hanap ako ng pwestuhan talaga na ito wala naman tatawa dito. Jewel Rain Vortex. Ayan, dito na ako. Sa may dinosaur. Sa may dinosaur, Eksakto, lalagay ko na ito dito. Yan. Nandito sa itlog ng dinosaur. Ano ba yung pahinto-hinto yung kwento ko Nakakainis. So yung kwento ko ngayon, very quick story time lang talaga dapat to guys. Hindi ko alam kung aabot na naman to ng parang aabot na naman to na isang episode. Pero gusto ko kasi ikwento sa inyo guys para at least alam na ninyo kung bakit hindi na ako nagvi-video doon sa NAIA or yung mga biyahe ko papunta dito para at least aware kayo, sabihin nyo, baka ganito, ganyan. So ayun na nga. So quick story time na lang. Ito na nga kasi ito yung nangyari guys. Yung microphone ko ito, pinaka-importante sa lahat para marinig nyo ko at saka para hindi masyadong pangit yung audio ng camera natin or ng video natin. Nakalimutan ko to. Napack ko silang lahat. Napack ko talaga lahat. Tapos ito na lang yung microphone yung nalimutan ko. So ang ginawa ko, pinalala-move ko siya. Buti na lang talaga, sobrang aga ko pumunta sa NAIA.
Parang gusto kong hawakan na lang. Kaya nga, ang aga ko pumunta sa NAIA kasi nga, meron akong free lounge na nakuha sa trip.com. Kaya guys, kayo mag-trip.com na kayo. Mostly ng mga napuntahan ko na international is nakuha ko sa trip.com. Kaya nagkaroon ako ng platinum rewards. Tapos, nung nag-check-in na ako, may nakita akong option sa ilalim. May free ako nakita eh. Nung nakita ko na yung free, kinlik ko na siya agad. Oy, gising na. Nag-a-alarm na. Nung nakita ko yung may free doon sa lounge, kinlik ko agad. Tapos, ayun na, napunta na ako sa option na pwede kong ma-avail yung free lounge sa A lounge. Kaya sobrang aga ko pumunta sa NAIA para nga sana makakapag-lounge ako, makakapag-relax, pwede pa ako makapag-edit ng vlog, tapos makakain. Pero ito na nga nangyari. Since nakalimutan ko yung microphone ko, ang haba pa ng oras ko, sobrang haba pa ng oras ko. Tapos, umupo muna ako doon banda sa counter for boarding pass. Tapos nag-edit ako ng Vietnam ko. Nung nag-edit ako ng Vietnam ko, kitang-kita yung microphone ko doon sa vlog. So sabi ko, hala, yung microphone ko, parang hindi ko dala kasi nga, dapat itong microphone ko, nandito lang yan sa bag ko. So, kinontak ko na agad yung kuya ko. Sabi ko, nagpapasuyo ako na dalhin itong microphone ko mula bahay hanggang doon sa NAIA Terminal 3 para safe din kasi na maidala niya dito. Tsaka sure ball na maidadala. Tsaka parang hindi na rin ako magbayad. Yun nga ang problema. May sira yung motor ng kuya ko kaya hindi niya maihatid. So, last resort talaga, pinaka-last resort is ipa-deliver na talaga sa Lalamove. So, ito na nga nangyari sa Lalamove. Ito na yung aberya ng aberya ko. Okay, di ba? So, ako yung nakalimot na dalhin yung microphone ko kaya ako rin yung may kasalanan talaga. Pero, nainis lang talaga ako guys na umabot ng 3 hours na pag-aantay ko para lang sa microphone na to. Hindi ko alam kung may mali ba sa pinindot ko na napunta siya sa Taguig kasi baka ang napindot ko kasi is yung parang magko-collect siya sa mga malalapit tapos bago niya ako puntahan. Bago niya ako puntahan. Hindi ko alam kung yun yung napindot ko or may option bang gano'n sa Lalamove. Mag-comment kayo dyan sa sa video na to. Kung meron bang gano'n. So yun siguro yung napindot ko. Pero kasi since yung rush ko kasi sa pagmamadali ko parang umaakit na sa ulo yung dugo ko na ang tagal niya. So, nagmotor din naman ako mula bahay hanggang NAIA Terminal 3. Umabot lang ako ng less than 1.5 hours pa nga eh. Tapos, ang dami ko pang bitbit, ang bigat, tao pa yung dineliver. Di ba? Eto, microphone lang, umabot ng 3 hours. Kaya ang dami kong chat doon or text doon sa driver mismo. Pero nagpasensya, kada magsasalta naman ako ng ganun ng text sa kanya, nagpapasensya naman ako. Tsaka, nung na-meet ko naman siya, ayun na naman yung alarm. Gising na kasi. Nung na-meet ko naman siya, tapos binigay niya naman sa akin yung microphone, nagpasensya din naman ako. Kasi alam din naman niya na 3 hours yung pagdi-deliver niya ng microphone na to. So, hindi lang naman ito yung first time na ganun katagal yung pagdi-deliver sa akin ng Lalamove. So, siguro may problem din sa pagpindot ko sa Lalamove. Pero yun na nga yung aberyang nangyari. Pero, at the same time, nandito na tayo sa Changi, Singapore. Totoo lang, habang inaantay ko tong microphone ko doon sa Lalamove driver na yun, medyo naiiyak na ako guys kasi nag-excess na naman ako ng baggage ko. Ayun din, naka-avail din ako ng check-in. So, na-check-in ko din siya. Na-meet ko yung driver sa Lalamove ng microphone ko ng 6:05. Kinukulit ko talaga. Sabi ko, kuya, mag-reply ka naman ng oras. Kasi, ang plano ko sana, kung hindi siya aabot ng mga 6:30, aalis na talaga ako. Kasi ang haba, guys, ng pila sa immigration. Di ko alam, guys, kung isang episode na to, guys, ha. Pero kung isang episode man to, thank you so much, guys, sa pakikinig sa aking quick story time na umabot ng 1 episode. Kaya siguro sa susunod na episode or hindi ko alam kung aabot yun sa episode na to, i-discuss ko yung mga proseso na mga nangyari. Okay? So gagawin ko na tong formal. Hindi ako sarili ginagawang formal yung vlog ko. Di ba kasi gusto ko yung vlog ko kung ano yung gusto kong mangyari, yun yung ginagawa ko. Although, gagawin ko rin naman kung ano yung gusto kong gawin sa vlog ko. Pero as much as possible, since tumatanggap din naman ako ng mga constructive criticism, tumatanggap din naman ako ng mga suggestion, recommendation. Kasi may mga nagsasuggest guys sa akin na bukod syempre ang bagal ko mag-upload kasi kaya nga mga abangers, 'di ba? Sobrang bagal ko mag-upload kasi nga abang-abang. Isa pa sa mga reason kasi ang dami kong kwento, ang dami kong story time. Nauubos na lang sa story time yung mga episode ng vlog ko imbes mapunta sa mga experience. So ngayon, kung wala namang ganong aberya, didiretso na tayo agad-agad sa requirements and process. For now, mag-start muna tayo. Gusto ko sana i-type yung i-discuss ko sa inyo dito para at least hindi lang siya formal. Ay, merong yung cleaner pero may tao siya. Kaya medyo maingay guys. Okay, grabe yung 40 minutes yung
pagdadaldal ko kanina. So ito naman guys, yung process sa based sa experience ko naman sa pagpunta dito sa Singapore from NAIA. So NAIA Terminal 3, syempre pagpasok mo doon, pupunta ka syempre sa departure area kasi nga paalis ka. And then dapat number 1, nakapag-online check-in ka na. Kailangan pag nag-online check-in ka, doon ka mismo sa website ng airline mo. Ako naman yung airline ko ngayon, papunta ko dito sa Singapore is Flyscoot. Okay, so punta tayo sa flyscoot.com.ph pa ata yun. Recommended ko rin ang Flyscoot kasi nga meron akong free check-in luggage. Baggage. Meron akong free check-in baggage. So ayun, kailangan ninyo mag-online check-in. And then number 2, kailangan number 2 talaga to. Ay, nakaano ko. Number 2 talaga to. Mag-sign up na kayo ng e-travel. Okay? Ang e-travel natin, pag lalabas kayo ng Philippines, kailangan naka-e-travel. Okay? Kapag papasok kayo ng Philippines, kailangan naka-e-travel kayo. Okay? Hindi kinikilala kung taga-Philippines kayo or mga foreigners kayo papasok ng Philippines. Okay? Kailangan naka-e-travel. Yun yung talagang requirement ng Philippines. Kasi hindi kayo makakalusot ng immigration talaga kapag hindi nyo yun sinign up. So, hindi na ako nagtatangka na i-try na hindi mag-sign up ng e-travel bago dumating sa immigration kasi baka mamaya magkabulilyaso pa. Okay? So, wag na tayo magipasaway. Sign up na tayo ng e-travel. Okay? Fill out na kayo ng e-travel ninyo sa bahay pa lang bago mag-NAIA para hindi na kayo ma-hassle para tuloy-tuloy na yung process. Okay? So, yung next process naman natin, online check-in, e-travel, and then printing ng boarding pass doon sa counter. Kailangan yun guys. Kailangan talaga ng boarding pass, hindi pwedeng hindi. Kasi may mga iba na naguguluhan na nakapag online check-in na ako, ba't kailangan ka pa pumila doon sa counter? Kasi merong mga boarding gate or lahat ata. Di ko na maalala kasi kung meron bang iba na hindi ginagawa yun. Pero as far as I know, lahat ginagawa yun na yung maliit na portion dun sa ticket, pinuputo nila yun tapos kinukuha nila. So kailangan pa rin talaga ng physical copy ng boarding pass. And then next na yan, syempre pag na-print nyo na yung boarding pass niyo sa may immigration na kayo, ito na yung immigration experience ko sa pagpunta dito sa Singapore. Dahil sobrang dami nga, siguro advantage din yung guys na kapag sobrang daming tao sa immigration, minamadali nila talaga. Hindi sa minadali ako, kasi tinanong din naman talaga ako ng immigration which is mga valid din naman na tanong, at saka valid din naman yung mga answers ko, kaya siguro mabilisan lang ako doon. Since mabilis nga lang siya, ang pinakaunang tanong lang sa akin, saan daw ako pupunta? Siyempre sabi ko Singapore. Kailan yung balik ko? Sabi ko 27. Tinanong ako kung government employee kasi parang hihingian ka pa nung excuse letter. Basta letter, may hinihinging letter pa pag government employee ka na pwede ka lumabas ng country. Since sinabi ko, private company sa BPO, ayun, nag-skip na siya. 4 lang tinanong sa akin Sa Singapore nga lang ba talaga? Sabi niya, sa Singapore lang ba talaga kayo pupunta? Ganun sabi ko, hindi. Noong una sagot ko kasi nagmamadali na rin kasi ako nung time na yun. Pasabi tuloy ako ng opo, pero hinabol ko na, hindi po, pati Malaysia rin po. Ayun. So yun lang 4 ang tanong sa akin, kung saan ako pupunta, kung government employee ako, kailan ako babalik, at kung sa Singapore lang ba talaga ako pupunta. Kasi nga syempre yung iba naghahanap ng trabaho dito, ganun. So since meron akong trabaho, kung hihingaan niya ako ng COE, meron ako may papakita. Pero since nga ang daming tao sa immigration, din na siguro ako tinanong na about doon. Pero ready pa rin naman ako kung hihingaan niya ako. Yun lang yung tanong sa akin. Sobrang smooth lang. Kaya talagang advantage guys kapag mag-sit sail kayo. Hindi. Kapag nag-sit sail kasi kayo guys, pag dumating na yung time ng ng travel ninyo, sobrang dami talaga sa immigration. Kaya kailangan agahan ninyo at makisabay kayo sa jump pack ng mga tao sa immigration para mas mabilis yung proseso ninyo. So, syempre, hindi rin naman lahat pare-pareho na experience sa immigration. Kaya, maganda pa rin na ready kayo sa lahat ng mga requirements para at least, kung hihingiin man sa inyo, meron kayo may ipapakita. So, after na immigration, syempre, yung security check. So, i-declare nyo lang kung ano yung mga kailangan i-declare. Watch, kailangan i-declare yan. So, kailangan tanggalin nyo siya. Tapos, mga gadgets, cellphone, camera, laptop, iPad, or tablet, kailangan nakaseparate siya nung parang lagayan. Yung tray yun. Nakaseparate siya kasi nga, kapag nasa loob siya ng bag or luggage ninyo, madedetect siya ng scanner dun sa security check. Bakit nadedetect siya? Kasi nga may lithium ion. Bawal kasi yung may malaking lithium ion sa airplane. Hindi ako knowledgeable regarding that kung bakit pinapalabas. Pero sa idea ko kasi parang ganun yung sa lithium ion issue, something ganyan ata yung nangyari nun. Kaya kailangan talaga dinedeclare ang mga gadgets. And ito pa nga, ang experience ko sa security check sa NAIA, yung mga gamit mo ilalagay yun doon sa may scanner, yung lalaki ganun. Tapos meron pang scanner na parang
pangtao. Hindi na ako dumaan dun sa pangtao kasi dun sa pinakadulo guys, sira yung pangtao na scanner. Kasi nga kapag nag-scanner ka dun, kailangan tatanggalin mo yung sombrero mo, kailangan tanggal jacket mo, kailangan din tanggal yung sapatos. So hindi ko na tinanggal, dire-diretso na lang kasi nga sira yung scanner dun. Tsaka ang dami ring tao, sobrang haba ng pila na sa security check nung time na yun. So yun lang naman guys. So hindi mahirap pumunta sa Singapore, basta ready nyo lang yung requirements and then follow nyo lang yung mga process. Kung kaya ninyong gawin yung mga process sa bahay pa lang, gawin na ninyo para pagdating ninyo na NAIA, hindi na hassle sa inyo at tuloy lang ang action. Ang OA. Ito pa nga, yung sa A-Lounge pala, since nakwento ko na sa inyo na meron akong lounge dapat na 3 hours yun. Pero syempre nga, since inantay ko yung microphone ko, marami din yung tao kanina, meron pa akong 1 hour talaga bago pa yung flight time ko. Dumaan ako dun sa A-Lounge. Hindi ko na rin ito na-videoan since ayaw ko na nga mag-video sa NAIA. Pero kung sakaling natuloy ako sa A-Lounge, may videohan ko pa rin yung kasi nga first time ko dun. Wow, first time magla-lounge. Ayun, hindi rin ako natuloy sa lounge kasi nga, ang haba ng pila sa A-Lounge. Ay, sobrang excited ko lang talaga guys. Ito na ang gagawin natin. Pinaka-official day 1 natin dito sa Singapore. Plano ko nga sana talaga, nung una, plano ko talaga, mag-accommodation na ako agad, tapos babalik na lang ako dito. Pero parang ang hassle naman, di ba? Kasi nga, kung mag-accommodation ako para lang iwan yung gamit ko, tapos babalik ako dito, parang ang haba ng oras ng gugugulin ko sa biyahe. Yun yung number 1. And then number 2, plano ko sana, pagbalik, hindi nga pala ako dito babalik. Tatawid nga tayo ng Malaysia, tapos dun tayo mag-exit. Pero meron tayong layover pabalik dito sa Singapore, Changi. Pero yung oras kasi nga, sarado pa rin yung rain vortex. So hindi rin natin siya tawag. Wala rin tayo mapapala. Pero, wala tayong mapapala. Tapos, yung oras pa ng layover natin, 1 hour lang. So, baka mamaya malate tayo doon sa flight natin pabalik ng Philippines. Kaya hindi rin tayo gagala na after natin ng layover sa Malaysia and then Singapore. So, diretso na tayo pa uwi. So, ngayon, yung official day 1 natin, ang accommodation check-in pa natin mamaya pa ng 2 p.m. Nakita ko yun doon. Pero mag-early check-in tayo kung kaya ng early check-in. Pero ang gagawin natin dito sa airport is lilibutin natin. Guys, nilista ko talaga yung mga activity na pwede natin gawin dito. Pero nagugutom na ako. So kakain muna tayo ng snack kasi nga magba-brunch tayo, breakfast and lunch doon sa sikat na staff canteen dito. Di ko alam kung sikat yun pero may mga iba kasi, lalo na yung mga Pinoy na naghahanap sila ng parang food court. Although marami namang kainan dito. As a research, alam ko maraming kainan dito. Pero yun nga lang, mga pricey na talaga siya. Since Singapore to, alam naman ng lahat talaga na medyo talaga pricey ang dito, ang bilihin dito sa Singapore. Kaya naghahanap, lalo na mga Pinoy, yung mga abot kaya at pangmasa. Wow. Meron kasi sila dito ang tinatawag na staff canteen, guys. Para siyang pantry. Although para siyang food court, pero siya, parang turo-turo style. Pupuntahan din naman natin siya mamaya, kaya makikita ninyo. Doon tayo magba-brunch talaga bago tayo pumunta sa city para mag-check-in. And ngayon, since marami tayong oras, 1 a.m. magi-start or mag-open yung rain vortex. Hindi ko nasama sa process guys kapag pupunta kayo dito sa immigration. Bukod sa e-travel na fini-fill out natin pag lalabas tayo ng bansa, di ba, ng Philippines, meron din tayong arrival card na fini-fill out din na online na dapat yan bago tayo pumasok ng Singapore. Kasi kailangan yun para tuloy-tuloy ka sa immigration ng Singapore. Katulad ko, seconds lang, nakatawid na agad ako ng immigration. Kaya ako nakatawid doon kasi nga, nag-fill out na ako ng SGAC or yung Singapore Arrival Card. Wag nyo kakalimutan yung guys, bahay nyo pa lang, isabay nyo na after nyo mag-fill out ng e-travel, ilagay nyo na agad yung, or mag-fill out na kayo ng Singapore arrival card. Okay, yun yan. Nakalimutan ko guys, kailangan yun. Kaya smooth yung immigration ko. Bago pa ako pumasok ng immigration guys, grabe. Etong jacket ko na to, mula dun sa NAIA, mag-boarding ako, pagpasok ko ng eroplano, nakahubad to kasi ang init. Ito kasing jacket ko guys, nabili ko to sa Baguio. Kaya talaga to, pang lamig talaga siya. Kaya konting walang lamig lang or mainit lang talaga. Nagpapawis na ako sa loob talaga agad-agad. So ngayon hubarin ko na siya. Hubarin ko na siya kasi ang init. Eto, pina-welcome ako. Ito, experience ko Pagpasok ko pa lang doon sa Changi mismo, pagpasok pa lang guys, sobrang lamig.
Grabe ang welcome ng Changi Airport. Ang lamig. Ayun, ito naman naghubad lang ako nito. Ang lamig na. Malamig talaga dito, guys. Kaya magdala talaga kayo ng jacket. Pero as I check, paglabas ko nito ng Singapore, mainit na siya sa labas. Pero yun nga, winelcome ako na sobrang lamig ng aircon dito sa Changi Airport. It's really indeed the best airport in the world. Ang OA. Okay. So, ano pa ba? Ayoko na mag-story time, guys. Nababash ako sa story time. Ayun lang naman yung experience ko. Gusto ko lang sabihin sa inyo, guys, yung mga process, requirements, experience ko. Sa totoo lang, kasi gusto ko documented lahat talaga. Yun nga lang, hindi na ako nakakapag-video sa NAIA. Dahil nga sa nangyari ngayon, hindi na tayo nag-video doon. Pero as much as possible, na merong mga pwede kong videohi ko. Yung mga pwede kong videohan doon sa NAIA na kakaiba, bago. Gusto ko i-share sa inyo. Bibidyohan natin siya. Pero kung wala namang bago, siguro ang premiere vlog natin, wow, premiere. Yung vlog premiere natin is laging ano na siya, requirements, process, tsaka experience. Laging ganun yung episode 1 natin. Okay? Ililimit na natin yung pag-story time. Kung merong story time, very quick story time na lang. Okay? Para hindi na tayo mabash. Buzzer! So ngayon, maghahanap muna ako ng pwedeng kainan. And kapag nakahanap ako ng makakainan ko, guys, kung pwede ako mag-video or vlog doon, sasama ko kayo sa pagkain ko. And then maglilibot na tayo dito sa Changi. Let's go! Bye-bye! I don't think so. No, 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 no.